at ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Di ba? Sapagkat malinaw, pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung membro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4. Boss Tambi, Yeah, anyari? Nyari. O ngayon dahil hindi bumango ang pangalan mo at hindi nyo napabagsak ang Duterte, pinag-initan nyo yung mga vloggers. Kaya ako naniniwala may mga peking Duterte vlogger din. Bakit? Kasi nga ho, the Duterte are too popular. When you make a content for Duterte, Magkaka-views. for sure, Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 4, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat, kung ano man ang araw dyan sa inyo. At sana nasa mabuti kayong kalalagayan. At unang-una syempre maraming pasalamat ang inyong lingkod Joe Malone TV sa inyo dahil nanonood at nakatutok kayo dito sa atin. Bagamat naka-shadow ban ang YouTube natin dahil napaka-imposible at konti lang yung nanonood, hindi ko maintindihan. Baka mamaya kumilos na naman yung mga kalaban natin at pinagre-report na naman itong channel natin na sa ganon consider na shadow ban ni YouTube. Kaya kontrahin natin mga kayo, na hingi lang ako ng konting pabor, paki-like na share ng video natin. Yung like ang laking bagay, no? It means lang na natutuwa kayo doon, kaya paki-like na lang or dislike kung hindi kayo natutuwa. Either way, parehas naman yun na may YouTube recommendation at nasa ganon matanggal natin yung pagka-shadow ban kasi napaka-imposible. Yung kagabing upload ko 1.5, napaka-imposible kasi kahit yung mga previous video natin umaabot ng 100,000 tapos biglang 1.5, napaka nako talaga, ewan ko ba, ang hirap ng mga may support group kasi yung mga kalaban na talagang pagka na-identify nila na uy DDS vlogger ka, report natin to mga yun, shadow ban ni YouTube. Si YouTube pala desisyon, di ba? Pala desisyon. Kaya hingi lang ako ng suporta sa inyo. Doon sa mga bagong pasok dito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At para doon naman sa mga tagahanga natin, lagi nanonood, tumatambay at nagkikinig dito sa Joe Malone TV, paki-like and share yung video natin. Huwag din kayo mag-skip ng ads nang sa ganon makakuha tayo ng konti revenue dahil kayo yung nagpapasahod sa atin dahil wala naman nagbabayad sa akin ng mga politiko. Kaya kayo, yung sa mga ads natin, dun ako kumikita at dun tayo kumukuha ng budget nang sa ganon mabuhay naman natin ang ating mga pamilya. Maraming salamat kung gagawin nyo yan. At shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad. Alam ko lang ang hirap ng buhay dyan. Papakahirap kayo dyan, nagtatrabaho kayo para matugnuhan nyo yung mga pangarap ng pamilya nyo dito sa Pilipinas. At syempre yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, isang attendance check po muna tayo dyan sa baba. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, New York, UAE, Hong Kong, Singapore, Japan, paki-comment dyan sa baba kung saan area nyo man kayo ngayon. Doon naman sa local, if you're watching from Taguig, Tarlac, Pangasinan, Laguna, Cavite, Bulacan, paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganon, makita natin kung saan na umaabot yung mga vlogs natin, yung mga video natin. At magkaroon din tayo ng YouTube recommendation na mabira natin yung shadow ban na yan. Dahil naka-shadow ban po ang ating channel. Nangyayari talaga yan. Tanggap naman namin mga content creator yan. Hindi man sa YouTube, pati na rin sa Facebook, sa TikTok. Nangyayari talaga yung ganyan. Yung mga shadow ban na yan. Kaya hingi lang ako ng konting suporta sa inyo. Paki-like and share. Sobrang laki ng bagay ng like na yan. Kaya paki-like para maano natin yan. Eto na, ipinagtanggol ni Atty. Vic Rodriguez. Kasi ngayon, February 4, ngayong Martes, ngayon yung TRICOM. So ngayon yung mga inimbitahan na TAC warrants na mga vloggers na iimbitahan sa TRICOM at doon na sila uusisain. So, hindi na natin alam kung ano yung mga pag-uusapan nila dyan dahil ngayon nga magsisimula yan. Baka ngayon na yan o kaya mamayang alas 10 kasi dito sa akin alas 9. So baka alam naman natin kung ano ang ginawa ng Quadcom doon sa mga resource person nila. Sana wag namang gawin dito sa mga 40 na vloggers na to. Pero syempre hindi lahat makaka-attend. Napaka-imposible ng 40. So iilan na mga sikat dyan na mga kilala ko na mga vlogger, syempre si Tikya,
si Attorney Trixie, kasama din. Si Banat Bay, si Boss Dada, si Real Talker no sa TikTok, kasama din. At yung mga iba, hindi ko na parang meron akong Sonsa na nakita hindi ko alam kung si Jason sa yun eh. Kasi Jason parang ganoon eh. Hindi ko alam kung siya. Pero malamang siya yun. So, kasama din doon sa mga. Hindi ko alam, yung mga iba, hindi ko masyadong kilala. Napaka-imposible naman. Pero mga sikat din yun. Mas sikat pa sa akin yun. So, di pa tayo sikat. Sakto lang. Mahirap na. Okay na sa akin yung mga nanonood kayo dyan. Kwentuhan, reaction vlog, yung ginagawa natin, tinatalakay natin, inihimay natin, pinag-uusapan natin at higit sa lahat, pinagtatawanan natin yung mga nakakatawa. Diba? At yung mga nakakainis, siyempre, kinaiinisan natin. Kasi naniniwala ang inyong lingkod na dapat natin bosesan, dapat natin pag-usapan. Kasi parte tayo ng gobyerno na to. Lagi kong sinasabi yan. Diba? Hindi pa pwedeng wala tayong pakialam, lalo-lalo na sa budget natin. Yung sa budget na 2025, yung the most scandalous, sinasabi nila na corrupt na budget ng Pilipinas. Kasi pera natin yan. Ikaw, ako, sila, lahat ng mga taxpayer, pera natin yan. So, dapat pakialaman natin yan. Dapat alamin natin yung mga current na nangyayari dyan sa budget na yan. Diba? Ito na, ang pag-uusapan natin ngayon. Diyos ko. Pinatawag na nga yung mga 40 vlogger. Sample pa lang yun. Sigurado, masusundan pa yan. Yung mga top 40 na vlogger na inimbitahan sa TRICOM at pag-uusapan nila yan ngayon. So, tumutok lang tayo rito. Baka mamaya o bukas, meron tayong upload dyan sa mga yan. Pag-usapan natin at pagkwentuhan natin kung ano ang gagawin nila. Kung meron bang kauna-unahan na mako-contempt. Dahil baka nandun si Mr. Contempt guy. O kaya si Mr. Google guy. Di ba? Ulul. Eto na, panoorin muna natin si Attorney Vic. Kasi si Attorney Vic, isa to sa mga talagang masigasig, magaling magpaliwanag in layman's term, in a way na maiintindihan natin, even though we're not politics expert. Pero si Attorney Vic, pagka nagpaliwanag, talagang maiintindihan hanggang dun sa pinakamababa na knowledge na maiintindihan natin. Kaya saludo ako rito kay Attorney Vic. Humihingi yan ng suporta. Kasi, kung mapapansin nyo, hindi naman yung gaya ng mga ibang politiko na bongga yung kanilang advertisement. Di ba? Eh, syempre, may mga pera na yon, may mga pondo na yon. Ito si Attorney Vic, pa-live sa Facebook, sa atin, kinokontent ng mga vlogger. Doon siya nakikilala lalo, pero magaling eh. Eh, syempre, hindi naman gaya ng iba yan na bongga yung mga advertisement yan. At balita ko na sa shadow ban pa siya sa Facebook. Eh, ganun nga. Eh, papaliwanag ni Attorney Vic. Kaya, suportahan natin si Attorney Vic. Hindi man by doing a modern advertisement gaya ng mga tarpaulin, yung mga billboard, pero yung true traditional na word of mouth, i-promote natin. Kasi yun ang maitutulong natin nang sa ganun, maihalal natin yung isa sa mga magagaling na senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez. Nakita ko to eh. Nakita ko to sa Liwasang Bonifacio. Pero by that time, hindi ko pa siya kilala. Pero ang galing niya na magsalita. Sa Liwasang Bonifacio, Diyos, nakapagpa-picture man lang sana. Diyos, Santissima. Okay, issue ng bayan nating pag-usapan today is February 4. Paki-like and share ng video natin. Attorney Vic, pasok! And by the way, yung Facebook tila nakasado ban yung aking pahina at hirap na maka-access yung aking mga followers. Ganyan po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Pagka nabibisto sila, gagawa ng panibagong deflection at ito na nga, isusuppress yung karapatan ng malaya at payapang pagpapahayag. Ganun ang nangyayari sa atin. Gaya nung sinasabi ni Attorney Vic. Bukas, pag-usapan din natin ay pinatatawag yung mga kasama natin na nagpapahayag din. Sila yung mga miyembro ng tinatawag nating new media. Yung mga vloggers, and I think some of them belong to the traditional media. At ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Diba? Sapagkat malinaw. Pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung miyembro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4, that no law shall be passed. No law, walang batas, shall be passed
abridging the freedom of speech, Yan na, ha? of expression, or of the press. Check nyo po iyan. Pati yung mga mambabatas na nagpapatawag ng hearing. Dahan-dahan, maging marahan. Tingnan po ninyo yung constitutional provision, Articles 3, Section 4. Malinaw po yan. No law, walang batas ang pahihintulutang ipasa na siyang kikitil, magbabawas o dili kaya'y pipigil sa kalayaan, sa pananalita, sa pagpapahayag at pagbabalita. Bawal yan. Bawal yan. Anyway, it's just an invitation. Wala lang ako sa Maynila ngayon. Soon, I'll be back. But I'd like to... Invitation pa lang naman. Pero syempre, knowing the House of Representatives, kasi yung mga previous na mga hearing nila di ba? So hindi malayo din na mangyari din ito sa TRICOM. Pero tingnan natin, baka mamaya bumait na sila. Ay, di ba? Sabi nga ni Attorney Vic na, o hinay-hinay, ha, di ba? My support and solidarity doon sa mga miyembro ng tinatawag na new media. Kayo po ay protektado sa ilalim ng ating saligang batas. In fact, kahit sa Estados Unidos, kinilala na ng Office of the Press Secretary ng White House yung kahalagahan ng papel na ginagampanan ng tinatawag nating new media. At sinasabi, yung mga perceived violation daw o paano malabanan ang fake news, alam ninyo, andyan ang ating mga batas sa libelo at cyber libel. Kung sa tingin ninyo, kayo ay nalibelo o biktima kayo ng cyber libel nung mga irresponsableng miyembro ng traditional or even new media, idemanda ninyo. Pero yung sasabihin mong investigation in aid of legislation, sinasabi na nga ng ating saligang batas, Article 3, Section 4, pakibasa, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Kaya dyan, galit na galit si Rodante, si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ang Quadcom daw, sa kanyang palagay, according kay Kong, nagpapanggap na nag-aastang piskal. Kung talaga nasaktan kayo o tatingin nyo, live loose yung ginawa na itong vlogger na to, simple lang, gaya na siya sinabi ni Atty. Vic, demanda mo. Bakit kailangan pang imbitahan sa TRICOM? Yun ang ang tanong, anong intensyon? Bakit kailangan pa? Nagtatanong lang po, para ano? Di bong. Malinaw yan. May sasabihin sana ako kaso wag na lang. Walang batas ang may pwedeng ipasa. At kung kayo mag-iimbestiga, let me just remind you, andyan ang ating NBI. Andyan ang ating police. Galing mo talaga. If you think biktima kayo ng isang criminal act or violation, tumungo kayo sa stasyon ng police. Diyan sa labas ng batasan, nandyan yung stasyon ng police, mag-file kayo ng reklamo, paimbestigahan ninyo. O ipatawag ninyo yung anti-cybercrime group, pagreklamo kayo, yung NBI, o kaya, dumiretso na kayo. Paggawa kayo ng affidavit, sampahan ninyo yung sa tingin ninyong nag-violate ng inyong karapatan at pagkatao at dignidad, sampahan nyo sa piskalya ng Quezon City o kung saan man ninyo gustong sampahan. Pero hindi kayo pwedeng mag-imbestiga ng isang perceived criminal action for the purpose of pananagutin ninyo, magdedemanda kayo. Hindi kayo pulis, hindi kayo NBI, hindi kayo piskal. At higit sa lahat, hindi kayo huwes na maaaring magusga kung sino ang guilty at sino hindi guilty. Karapatan ng mga miyembro ng traditional media at new media at yan po ay kinikilala at may garansya at nakaukit sa ating saligang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Yan po, pati pagkikitil o pagbabawal sa ating malayang pagtitipon-tipon at payapang pagpapahayag ng ating saloobin at damdamin. Malinaw yan, ha? Maraming maling proseso, polisiya at panantayan ng gobyerno. Bawal po iyan. At basahin ko lamang po yung iba, si Gorgeous, hello Gorgeous, nakakasali lamang kay Melchor. Magaling to si sinisiraan po kayo ng ilang vloggers. Wala hong bago ron. Bakit daw po nagno kayo sa GMA7 debate para hindi i-publish ang salin ng mga government media? Alam mo ninyo, wala hong, minsan talaga, walang masamang makinig ng maigi. Makinig ng maigi, iproseso ng malalim mag-isip bago tayo magsalita. Ang tanong, may point kung si ano rito. sang-ayon akong i-publish. Ang salin. Hindi ako sang-ayon i-publish. Hindi ko sinabing hindi ako sang-ayon na magsumite ng salin. Dapat lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, elected man or appointed, mag-submit ng salin. Dapat yan. Pero ang tanong kasi, intindihin din naman ninyo bago kayo magsalita. Walang masamang makinig ng mabuti, mag-isip ng malalim at iproseso yung inyong opinyon.
Ang tanong mo ay kung sang-ayon akong i-publish. Meaning, ilathala. Hindi Ipos- ako isa sang-ayon. publiko. Bakit? You're going to put in harm's way hindi lamang yung tao o yung pagkatao nung elected or appointed official, pati yung kanyang mga mahal sa buhay, pati yung kanyang pamilya ipapahamak ninyo. Bakit hindi natin kayo tanungin? Kayo ba isang ayon na i-publish din ninyo yung inyong income tax return taon-taon? Payag kayo, hindi salin kasi hindi naman kayo Yes. kawani ng gobyerno, whether appointed or elected. Sang-ayon ba kayo ITR na sa atin, hala, ITR. i-publish, isa publiko yung inyong ITR, yung mayayaman na executive, yung mga artista, papayag ba kayo? Siyempre hindi. Privacy nyo yun. May point eh, Hindi di ba? May yun. point. Ganun din sa nagsisilbi sa pamahalaan. So parang ang sinasabi lang ni Atty. Vic dito na lahat ng mga pampubliko, elected man o appointed, kailangan na mag-submit ng kanilang salin. Pero yung isa publiko, i-publish kung kumbaga nakalatag dyan sa internet yung kanilang mga salin, eh yun ang tinututulan niya. Dapat isubmit yan. Kagaya ko, nung ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, ako'y nagsumite. Malaya akong sinumite, hindi ako inubligan ng kusino man, alam ko ang batas, nagsubmit Yes. ako ng aking statement of assets, liabilities, And net worth. Nagsubmit ako niyan. Yung submission, wala tayong pagtatalunan, sang-ayon ako dyan, 1,001%. Pero yung publication o paglalathala, teka muna, mapapahamak, ipapahamak ninyo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Basta't nag-file, nandyan yan. Ngayon, kung gusto nyo kasuhan, i-request and then gamitin Yun. yung salin na yan. Yun. Pero yung publication, hindi ako sang-ayon na ilathala o i-publish ang salin ng sino mang kawani ng gobyerno sapagkat ito ay Private maglalagay sa mo na kanila kasi sa yun eh. kapahamakan or endanger Private not mo na only yun, yung them, salary, but yung the sahod. lives of their loved ones, the wife or the husband, the children. Yes. No, wag nating gawin yan. Not unless pare-pareho. Pati yung mga oligarko, pati yung napakayayaman, yung mga bilyonaryo, they will agree to publish their income tax return, pare-parehas na. Kay Murdan Andy, super talino po ninyo sir, naiintindihan ko na po. Maraming salamat Murdan Andy. Hindi naman po ako super talino, nakikinig lang ho ako at iniintindi ko muna at inuunawa yung mga itinatanong sa akin. Hindi kagaya ng mga vloggers na just for the view, clickbait, at syempre, may bayad yung karamihan siraan mo si Atty. Vic at banatan mo dahil ayaw pumayag ilathala. Hindi ako papayag ilathala. Hindi ako papayag i-publish, malaking kalokohan yun. Amunin din ninyo, lahat, Yes. artista, yung mga maraming commercial, Engineer. yung mga TV host, yung mga bilyonaryo, yung mga oligarko, yung may-ari ng malalaking kumpanya, i-publish din ninyo. Tanong nyo sila, handa ba kayo at payag kayong i-publish ang inyong income tax return kada taon? Sasagutin din kayo niyan, hindi. Hindi. Bakit? Lalagay nyo sila sa alanganin Sa dami ng kriminal ngayon, Yes. una sa administrasyon ngayon, mahirap maglabas ng mga ganyan. Correct. Ang galing, di ba? Ano naman may point naman talaga si Atty. Vic na hindi siya paboros na isa publiko yung salin. Pero karapatan na dapat na lahat ng mga opisyales, appointed man o elected, dapat magpasa sila ng kanilang salin. Totoo naman, may point naman si Atty. Vic. In fairness naman, tama naman yung sinasabi ni Atty. Vic. Kasi kung ako din kung ako ayaw ko din sabihin yung sahod ko syempre parang ano na yun mahuhusgahan ka dyan di ba? Pwede kang mahusgahan dyan. Alam mo naman yan. Di ba ngayon, iba tinatanong anong trabaho mo. Hindi nila malaman kung anong gustong trabaho mo. Gusto nila malaman kung paano nila kanila irerespeto based doon sa trabaho mo. How much more doon sa sahod na kinikita mo. Halimbawa, sumasahod ka ng 6 digit pataas o edi magbabago magbabago yung pananaw ng tao 'Di ba? Pag nalaman nila kung anong trabaho mo, manager ka man, executive ka man, secretary ka man, down to rank and file na clerical jobs, admin, o sa pinakamababa, 'di ba? Mahuhusgahan ka doon. Lalo na sa sahod mo, sa salary mo, mahuhusgahan ka doon. Sa kaya na lang yung pampribado talaga na dapat tayo lang yung nakakaalam. Or even, siguro asawa mo, 'di ba? Siyempre, inire-remit mo 'yan. So I think tama naman doon si Atty. Vic. Regarding naman doon sa mga 40 vlogger, ayan, pinagtanggol na ni Atty. Vic yung mga vlogger na a-attend ngayon at hihiring sila ngayon. Hindi ko natin alam kung anong pag-uusapan, pero ang alam ko, ang parang narinig ko, yung ang gustong pag-usapan at iset ni Congressman Barbers, magkaroon ng kumbaga parang sa mga mainstream media, yung KBP, yung Kamisalan ng Broadcaster sa Pilipinas, gusto nila parang regulatory din sa mga new media na mga vloggers na magkaroon ng ganon na parang
parang rules and regulations. So hindi kumbaga hindi kung saan naglalabo yun. Kasi pero ang nakakapagtaka lang kasi base do sa mga comment na nababasa natin. Puro karamihan, puro DDS vlogger. Eto na naman tayo. May nag-comment pa nga diyan. Okay na sana imbitahan yung mga fake news kasi fake news naman talaga yung mga nagba-vlog hindi naman tayo isang ayon sa fake news. Siyempre ang gusto natin yung mababasa natin, yung mapapanood natin, yung makikita natin, yung validated, yung totoo. Kasi ang hirap pag paniniwalaan mo yung fake news, akala mo totoo, fake news pala, tapos masasabi mo, maipapasa mo yung mensahe. Di pagka na-absorb mo yung fake news, pag naipasa mo, fake news din. So hindi tayo pabor doon. Pero sana lang, gaya na nasa comment, sana lang lahat pantay. Hindi yung parang puro DDS vlogger di ba? Sana lang, kumbaga para hindi lang halata, di ba? Imbitahan nyo yung mga DDS, imbitahan nyo din yung sa kapila. Okay, ito nakita natin sa TikTok. Sa TikTok nakita natin, dinownload natin kasi may point tong taong to si Papa John. Boss Tambi, Yeah, anyari? Nyari. Ha? Aba, matindi. O ngayon, dahil hindi bumango ang pangalan mo at hindi nyo napabagsak ang Duterte, tapos lalo lang bumantot yung pangalan nyo at ang administrasyon ngayon, pinag-initan nyo yung mga vloggers. Kasi sir, ganito yan. Nag-hire ka ng mga pulpul na vloggers mo. Yung Bureau of International Revenue, yung mga ganun, nag-hire ka ng mga ganun yung mga naghahayag ng mga fake news na inaangkin yung mga proyekto ng mga nakaraang administrasyon na para bang kayo ang may gawa. Ngayon, bilyon-bilyon ang ginastos mong pondo, pera ng taong bayan, pero still mabantot pa rin ang pangalan mo. Hindi tumaas-taas. Ngayon, nagbayad ka ng mga vloggers, pero hindi nga napabango ang pangalan ng mga Marcos. Yan lang. Ang bantot. Ang ginawa nyo ngayon, pinag-initan nyo yung mga vloggers. Yan. Para i-contempt nyo. Tapos pag na-i-contempt nyo, wala nang magpa-vlog. Takot na Para sa side ng mga Duterte. Ngayon, kayo yung mamayagpag. Yes. Mga bataan nyo yung mga mananalo. Diba? Alam na namin yan. Sko, maglulukuhan pa ba tayo? Ini-intimidate. Pambira naman, patibong yan Patibong. Yung ginagawa nyo, patibong yan. Hindi nyo nakuha sa ganito ang taong bayan, hindi nyo naiangat ang pangalan nyo, ang pangalan ng Marcos. Ngayon, pag-iinitan nyo yung mga vloggers ni President Duterte. Kasi ganito yan, yung kinuha nyong vloggers na pinondohan nyo ng bilyong-bilyon, walang ganito. Aruy! Hindi katulad matindi. ng mga vloggers ni President Duterte, may ganito na, may ganito pa. Yun ang sinasabi ko. Pa para sa bayan. Panis. Kaya kahit anong gawin nyo, wala lagapak ka. Namudmud ka na nga ng pere. Akap, AX, o kung ano-ano pa O yung mga senador na himod tumbong sa'yo, Boss Tambi, yung himod tumbong sa'yo, yan yung mga senador na walang paninindigan. Yung tatlong kapatid dyan, yung magkakapatid, okay ba kayo? Okay. Mga toplok. Okay. Na ba kayo? Tatlo yan Tatlo yan. Okay na ba kayo? Okay na okay. Wala kayo. Eto kayo. Eto lang katapat nyo. Di ba okay? May point, di ba? May point. Nakikita natin yan no-obserbahan natin yan. Lalo-lalo na yung mga involved sa politics. I mean, hindi naman involved. Yung mga talagang laging nanonood, yung mga may hilig sa politics, usually, tayo yan, yung mga edad natin yan Although meron mga kabataan na mahilig sa politics, nakikita natin. Kumbaga, obvious naman di ba? Obvious naman na talagang merong pinipili at merong, alam mo na yun, di ba? Ito naman, si Banat Bay. Yan, panoorin natin na ito. Isa to sa mga pinatawag ngayong araw na to. Nakita ko na yung pangalan, nakalimutan ko lang Pero Banat Bay ang nakalagay. Imbitado nito. Di ko lang alam kung ahatin to ngayon o hindi. Tingnan natin. Pero abangan nyo yan dito. Pakinggan muna natin si Banat Bay. Ako na magtuturo sa inyo, ha? Yan. Para at least bago mag-hearing, alam nyo na.
Alam ko pinupunto ninyo eh. Kaya nagtsatsaga yung iba mga vlogger, kalabaning kayo, ang punto, kikriticize kayo, o kaya yung sinasabi nyo magpakalat ng fake news dahil sa binabayaran sila. Sir, hindi ho. Yes. Alam Wala niyo kung kami. bakit? Wala akong bayad dito. Wala akong bayad. Yung pagtatanggol natin kay VP Inday Sara, kay Isko Moreno, wala akong bayad. Tanging prinsipyo lang. Kaya nga ako nakikiusap sa inyo na huwag kayong mag-skip ng ads, pa-like and share ng video natin dahil nasa shadow ban tayo. At pag na-shadowbiri mo, yung in-upload ko kagabi, binura ko nga eh. Kasi nakakahiya, 1.5. Tingnan nyo yung mga previous na video ko. Yung previous na video ko, umaabot ako kahit papano, 60,000, 80, minsan pag nakakachamba, 100,000. Compared doon sa mga kilalang vlogger na talagang umaabot ng 200, 300, 500. Hindi na nga ako umaabot sa ganun eh. Eh, yung kagabing upload ko, 1.5 views. Shadow ban. Eto, sa inyo ko na lang sasabihin. Sa inyo ko na lang sasabihin. May umami na nga eh. May umami na nga sa kampo ng administrasyon Yeah. nang sabi niya bayaran siya. Kung bayaran at bayaran, walang magbabayad sa paninira sa gobyerno. Walang pera. Unang-una, ang mga Duterte hindi nila gawain yan. Alam ko yan. Kasi nga, parte ho kami. Wala talaga. Tandaan ninyo, Assistant Secretary si Mocha sa SOCMED. Walang budget na ibinigay sa amin. O, Mocha, ito Assistant Secretary ka SOCMED. Wala, ito, pamigay mo sa mga vlogger. Walang ganun. Wala Ako talaga. na magsasabi sa'yo. Totoo yung sinasabi ni Banat. Walang budget ang opisina namin noon Views para lang mamigay kami. ng budget sa sa SOCMED. Kayo ang boss namin. Ang mga Duterte, they don't need that. You know why? Kusang loob. Because they're too popular. They're too popular. Kaya ako naniniwala may mga peking Duterte vlogger din. Bakit? Kasi nga the Duterte are too popular. When you make a content for Duterte, Magkaka-views. for sure may views Yes. yan kung may utak yung gumawa. Sure ako may views yan. Kasi nga po, malakas talaga ang Duterte, oo. sa social media. Sa madaling Totoo salita, naman. talagang media magnet, ika nga ang mga Duterte. Hindi mo na kailangan bayaran ng vlogger Yes. para I-content. kumampi sa mga Duterte. Oo. Matik na po yun. Sinasabi ko na sa inyong katotohanan. Ang Yan ang tunay totoo. na mga bayaran ay yung kumakampi sa administrasyon. Nakita niyo yung rally nila? Nakita niyo? Taco-reds. Sama-sama na yan na administrasyon, pink, makakaliwa. Tinatae, walang pumupuntay. Manood pa kaya? I-compare nyo, sir. Diba ho? I-compare ninyo. Ako, hindi po ako nagmamalaki. Ito, hindi ho ito pagmamalaki with all my humility. Hindi ko to iniisip, hindi ho lumaki ulo ko. Pero siguro naman, sir, meron akong karapatan na magsalita. Na Yes. pagdating ho sa mga Duterte vloggers, isa na po tayo sa top. Okay? Hindi ko ito pinagmamalaki Hindi ko ito pinagmamalaki. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan nyo ho kasi yung mga vlogger sa administrasyon. Walang views, walang subscriber, wala lahat. Yun ang kailangan ng pera para mag-vlog. Dito sa amin, Yes. wala. Yes. Unless masyashadow ban Sinasabi kami. ko ito kasi meron sa kahit pa paanong authority magsalita ng ganito. Bakit to? Wala ho kaming bayad. Bakit kami nagbablog? Kasi nga may views Yes. sabi mo may views. Ayan. Diyan sa views kumikita kami. Yan ang sahod namin. Yan ang sahod namin. Kita niyo naman, di ba, mga kayon. Totoo naman yung sinasabi ni Banat Bay. Talagang hindi kami nakatikim ng bayad. Hindi ako nakatikim ng bayad.
talagang nakikiusap nga ako sa inyo na paki-like, yung share, yung video natin, yung mga baguhan, i-subscribe, huwag mag-skip ng ads. Di ba, ang una ko pang sinasabi, kung may gagawin kayo, maglilinis kayo ng bahay nyo, i-play all nyo na lang yung video natin, huwag nyo i-skip ng ads. Hayaan nyo lang siyang mag-run habang naglilinis, nagluluto kayo. Kasi in that form, kikita kami kahit papano. Kikita kami na sa views, kahit paano maganda yung magiging revenue namin. Yun naman ang pambuhay namin sa pamilya namin. So hindi ko na kailangan pang tumanggap. Okay na ako doon. Basta wag lang shadow ban gaya ng binabanggit namin sa inyo. Kasi pagka marami kasi yan nagre-report, syempre si YouTube, automated di ba? Pag tataka yan, ba't kaya ang dami nagre-report dito? Tapos sunod-sunod, di ba? Siyempre sila, may mga support group sila. Hindi ko alam kung sino sa kanila. So may support group sila. So tayo, wala, kanya-kanya, nangyayari, nasa shadow ban. Biri mo, 1.5 kagabi. Compare naman doon sa mga views natin ng mga nakaraan. Di ba, napaka-imposible. Kaya alam mo na napaka-ironic naman na biglang bumulusok pababa yung views. Ano ba, wala na ba naniniwala sa akin? Di ba? Kaya napaka-imposible na sa shadow ban tayo. Kaya ako nakikiusap ako sa inyo, huwag kayong mag-skip ng ads, paki-like at share din yung video natin, nang sa ganun, makontra natin itong shadow ban. Kasi pag maraming nag-like, ibig sabihin, maraming may gusto. Diba? I'm sure naman kahit paano may tiwala naman ako sa content ko, may tiwala naman ako sa sarili ko na kung paano ko i-deliver yung mga usapin na pangkabayanan sa politika natin, na i-deliver ko naman sa inyo na maayos at naipapaliwanag naman natin, nagkakaroon tayo ng mga consolidated na videos, pinapaliwanag natin hanggat kaya natin, at inaalam ko din kung paano ko ipapaliwanag. Kumbaga, I cannot teach you what I don't know. Ganun kasimple. Pero parang ano lang yan Para may exam, mag-review ka, sigurado may sasagot ka sa exam. Dito rin, pag nag-review kami, meron akong ikukwento sa inyo, kaya kong ikwento sa inyo yung pinag-uusapan natin, di ba? Hindi lang ako basta-basta salita ng salita for the views na wala nang saysay, walang sense, wala kayong takeaway. Hindi po ganun ang inyong lingkod, ang Joe Malone TV. Kaya ako, hindi kami bayad. Kayo talaga ang boss namin. Kaya kung hindi kayo mag-skip ng ads, thank you. Kung nanood kayo, thank you din. Kung nag-like and share kayo, nag-comment kayo, abay, thank you din. Malaking bagay na yan na sa amin mga content creator. Maraming salamat mga kayo. Yan po ang ating balitaktakan at issue ng bayan na kailangan nating pag-usapan. So ngayong araw na to magkakaroon ng hearing sa TRICOM at hindi ko alam kung makakapunta yung 40 vlogger na yan na inimbitahan ng TRICOM, pero hindi na maibig sabihin fake news lahat yan. Pero ang tabayanan natin dito sa issue ng bayan, pag-usapan natin, talakayin natin, tayo totoo lang, tayo reaction lang, tayo sumasalamin lang tayo sa katotohanan, sumasalamin lang tayo sa tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Joe Malone TV.